Tagapagligtas, tagapagligtas! Kakaiba. Parang may nagsasalita sa akin. Tagapagligtas, sa wakas nakita. Bentang isda. Huling isda na ngayon, basta may bayad, ibebenta na. Ang litlit ng isda, tanga lang ang bibili niyan. Ang ganda ng isda. Gongping. Bilhin natin at palagay. Sa susunod na kasiyo. Maliit na isda, lumangoy ka ng malayo. Huwag kang mahuliwin. Mabuting tao, gagantihan kita. Ang init ang nong ang batang ito. Kailangan nang umuwi agad. Ano, ito? Taisui pala ito. Kulang ang espiritual na enerhiya dito, bihira ang Taisui. Naririnig ko pala ang inisip ng bata. Taisui. Ikaw. Saan mo nakuha ang bata? Nakita ko sa bundok sa likuran. Wala pa kaming anak ni Gongping. Balak ko siyang palakihin bilang sariling anak. Tutol ako. Masasamang tao isini lang ako, tapos itinapon sa bundok. Hindi. Bakit ka ganyan kainit ang ulo? 8. Basta, hindi mo siya kayang alagaan. Hindi. Bakit ka ganyan? Ikaw ba ang nagtapon ng bata? Ate, huwag kang magsalitang kung ano-ano. Ang ibig kong sabihin. Ang saplot ng batang ito, parang pamilyar. Ang tela kaparehong suot mo, sa buong ngayon, wala nang iba pang ganito. Kahit ako pa ang nagtapon ano ngayon. Sinong nagsabing pulutin mo siya? Kahit ang tigre, hindi kinakay ng sariling anak. Paano ka naging ganyan kasama? Anong pinagawayan ninyo? Nanay sinapanti ay nakaanak ang babae. Itinapon nila sa bundok. Buti na lang at nakita ko, kaya napulot ko. Ano? Ikaw talaga, nagkasala ka. Ang gandang bata, itinapon mo. Okay lang ba ang bata? Anong nangyari? Nanay, tignan mo. Ito ang anak ko, si Tianchi. Hangal ka, talaga. Namulot ka ng ibang bata para alagaan, pero ang sarili mong anak, itinapon mo sa bundok. Wala akong pakialam. Desidido na akong alagaan tong bata. Hindi na namin kayang buhay ng pangalawa. Papatayin kita. Pakiusap, kumama ka. Oo nga, nanay. Tama nga. Sa pamilya ko nga. Marami nang nagtatapon ng sanggol na babae. Ano naman ang malaki riyan? Nanay, hindi mo naman ako itatapon, di ba? Hindi. Hindi kita iwan. Ayaw kanila, ako ang bahala sa iyo. Tutol ako. Pangatlo. Nagbago ka na ba ang isip? Nagpasya kang ikaw na mismo ang mag-alaga sa bata. Ang lahat ng gastos ng pamilya, galing sa pondo. Ngayon na gustong-gusto ni ate na alaga ng batang pabigat kami pa ni Segundo. Luging-lugi, kami niyan. Gusto ko siyang buhayin. Kaya gagawa ako ang paan. Ang ambag namin sa pondo, hindi magbabago. Ang pera para sa batang ito. Ikitain ko ng hiwalay. 8. Sabi ko lang naman, yung batang nasa bisig mo, hindi lang siya pabigat. Malas pa siya. Siya ang dahilan kung bakit hindi na ako magkaanak. Kalokohan yan. Nagpasya na ako. Mula ngayon, ang batang ito iaampon sa pamilya ng panganay. Nanay, bakit naman? Tumahimik ka. Kung ayaw mo, maghihiwalay na kami. Sasama ako sa pamilyang panganay. Tayong lahat ang mag-alaga sa dugo ng pamilya Zhao. Pero itong batang ito, ang litli, para siyang kuting. Kailangan nating maganap ng pampalusog para lumakas siya. Malaking problema nga iyon. Ay, nanay. Nalabas ako para tingnan kung ano yun. Ikaw, hugasan mo yung patataas. Nanay, halika. May malaking nangyari. Anong nangyari? Nanay, alam mo ba ang nangyari? Paglabas ko, yung kuneho, nakaupo lang dito at itong manok.
Kusa nangang nanginitlog. Aba. Ito talaga ay biyaya mula sa langit. Ang batang ito, tiyak na magiging maswerte siya. Pabigat lang naman siya. Anong magandang kapalaran niya? Pamilya Zhao may masamang balita. Si Gongping nang huhuli sa bundok na kagat ng makamandag na ahas. Malapit na siyang mamatay. Gongping, Kuya. Gongping. Gongping, Gongping, anak ko, huwag mo akong takutin. Gumising ka. Gongping, gising ka. Doktor, iligtas mo siya. Hindi ko kaya na makamandag ang ahas na kumagat sa kanya. Ang laser, kumalat na sa katawan niya. 3 oras pa bago makarating sa siyudad. Baka hindi na umabot. Doktor! Pakiusap, Doktor. Humanap kang ibang paraan. Iligtas mo si Gongping. Wala na siyang hininga. Mas mabuting mahanda na kayo ng libing niya. Sabi ko na nga bang malas siya? Kakaampon lang namatay na si Kuya. Anong gagawin? Hindi pwedeng mamatay si tatay. Tai Sui nanay, ang Tai Sui ay may himala. Kunin mo ng Tai Sui. Maliligtas, ha? May pag-asa pa si Gongping. Ate, nababaliw ka na ba? Kailangan kang maging matino. Ang libing ni Kuya. Ikaw pa rin ang mamamahala. Tumahimik ka. Maliligtas pa si Gongping. Nanay, nagising ka. Ate, ano yung hawak mo? Ang laki-laki na kakadiri. Ito ay laman ng Tai Sui. Ililigtas nito si Gongping. Ate, talagang ginagawa mong himalang gamot ang putik na nakuha mo kung saan. Himik ka. Ikaw ang dahilan nito. Buntis ka at gusto mong kumain karne. Kaya napunta si Gongping sa bundok. Eh, huwag mo akong sisihin. Hindi ko naman inutusan ng ahas. Ati, nababaliw ka na ba? Kahit pa himalang gamot yan. Dapat buhay pa ang kakain para gumana. Dapat ipakain ng Tai Sui habang may hininga pa. Hindi na pwedeng maantala. Tabi ka, ako na ang magliligtas kay Gongping. Hindi. Ate, kumalma ka. Wala na si Kuya. Oo nga, ate. Shiulian, hayaang si Gongping umalis ng payapa. Huwag mo na siyang pahirapan. Ito talaga ay laman ng Tai Sui. Ililigtas talaga nito si Gongping, nanay. Baka naman, hayaan na nating subukan si Shiulian. Paano kung Nanay, pati ikaw, sumasama ka kay ate. Sa tagal kong nabubuhay. Hindi pa ako nakarinig ng ganyan. Nanay, kung hindi ka naniniwala, itanong mo kay Dr. Chen. Huwag kang sumabay kay ate. Dr. Chen, ipaliwanag mo sa kanila, nakikiusap ako. Ayon sa alamat, may Tai Sui singaraw na nakapagbabalik ng buhay. Pero, alamat lang yan. Sa totoo, wala pang nakakitang Tai Sui. 8. Hindi mo ba maintindihan? Speaking lahat yan. Shiulian? Kung ganun, huwag na lang. 8. Wala na si Kuya. Hindi na siya mabuwi ka at magpahinga. Ako na ang mag-asikaso sa libing ni Kuya. Bilisan mo. Kung hindi may pakain kay tatay, huli na. Umalis ka. Gongping, kailangan mong gumising. 8. Umalis ka. Gongping, Hayaan mo siya. Tingnan natin kung paano niyang bubuhay ng patay. Gongping. Hindi ako lolokohin ni Fubao. Magigising si Gongping, sigurado. Ate, hanggang ngayon, iniisip mo pa rin ang batang malas. Sa tingin ko, siya ang dahilan ng pagkamatay ni Kuya. Payo ko, itapon mo na siya. Kung hindi, ikaw na balong pilay. Paano mo bubuhayin ang batang ito? Nagkamali ba talaga ako? Hindi na lang dapat siya inalagaan. Magigising si Gongping, sigurado. 8. Tama na nga ba? Kanina sinabi mong ipakain kay Kuya Yang Marumi. Mabubuhay si Kuya. Matagal na nabuhay ba si Kuya? At ilibing na natin si Kuya para makapagpahinga. Halina mga kababayan, tulungan ninyo akong buhatin si Kuya. Ana,
Hindi mo pwedeng iwan ang nanay mo. Juan, lumayas ka. Hayaan mo, Shia. Pakiusap, gumising ka na. Gongping. Gumalaw ang daliri ni Gongping. Gumalaw ang daliri ni Gongping. Anak, Nabuhay ang tatay. Gongping, anak. Ayos ka na. Napakabuti. Impossible. Normal ang pulso, wala na ang lasa. Gongping, Ayos na. Ayos na. Napakabuti. Gongping! Si Fubao ang nagligtas sa iyo. Fubao. Ate, nababaliw ka na ba? Toto pa lang nakakapagligtas ang batang pabigat na yan. Sa tingin ko, sinasadya ni ate na kontrahin tayo. Ibig mong sabihin, si Fubao ang nagligtas sa akin. Tama. Kung ganoon, siya nga ang manting swerte ng pamilya natin. Mula ngayon, dodoblehin ko ang kabutihan ko sa kanya. Napakabuti may tatay at nanay na ako. Tatay nanay si Fubao ay talagang magbibigay sa inyo ng magandang buhay. Julian, bakit mo pa dinala ang bata? Supervisor. Walang nag-alaga sa bahay, kaya wala akong magawa. Pero hindi maapektuhan ang trabaho ko. Sarge, basta wag mapiktuhan ang trabaho. Supervisor, ako po ang bagong empleyado. Sinpandi. Si Julian ay huwarang manggagawa sa Group 2. Sundan mo siya at magtrabaho ng mabuti. Parang siya lang ang magaling. Gawin mo gayang ginagawa ko, naintindihan. Saish, alam ko na. May gagawin pa ako, mauna na ako. Buwisit na pilay. Ewan ko kung anong nakita ni Kuyase. Nakapagod siege, magpapahinga ako kahit saan. Oy, anong grupo ang may sunog? Sabihin nila, Group 2 daw. Galit na galit manager nila. Patay ako. Kung malaman nila na ako ang nagsindi ng apoy. Kailangan ko mag-isip ng paraan. Sino ang may kasalanan? Kusang umamin. Ikaw. Ikaw yan. Kung ganon, ikaw. Hindi ako. Sigurado ikaw yan. Manager, hindi rin ako. Sarge, wala talagang amin. Ngayon, magsumbungan kayo. Kung sino ang makapag-ulat ng totoong salarin, gagawin kong supervisor. Supervisor, dagdagan ang sweldo ng ilang piso. Manager, alam ko kung sino ang nagsunod. Sino? Siya, si Jiang Xiulian. Sunpandi, pinabintangan mo ako. Si Julian, ikaw pala. Akala ko pa namang mapagkatiwalaan kita. I-recommendasyon. Dahil nagawa mo ang malaking pagkakamali. Malaking usapin ito. Sigurado ka bang nakita mo akong nagsunog? Sino pa kung hindi ikaw? Nakita ko mismo. At nasabi ko na sa'yo dati. Yung batang yan ay malas, ayaw mo lang maniwala. Kita mo, ang sunog sa pabrika dahil sa batang masas na yun. Puway masamang babae.
Ikaw ang malas, ikaw talaga ang nagsinding ang apoy. Isumbong mo nga. Kailangan may ebidensya ka. Hindi pwedeng salita mo lang. Mga pamahin at kababalagan. Paano ako maniniwala? Tanghali noon. Kumakain na ang iba, kami lang ni Jiang Shulian ang meron. Nakita ko talaga siyang may sinipa pero hindi ko alam na iyon pala ang dahilan ng apoy. Kasalanan ko rin na hindi ko agad naisalbang pabrika. Anong oras ka lumabas ng pagawaan? Alas 12:30 kitang-kita ko. Alas 12:30, wala talaga ako sa pagawan. 8. Alam kong ayaw mong aminin. Ayaw din kitang isumbong pero mali ang mali. Ang Julian, may testigo at ebidensya, pero ang kapal mo mong magkatigas. Dahil may testigo ako. Dahil may testigo ako. Sabi mo may testigo kang magpapatuloy na imposible. Impossible. Walang tonon sa paggawa. Siguradong nagpapakatapang siyang siya. Ang testigo ko ay... Impossible. Wala kang testigo. Maliban kong makikipagsabuatan ka sa iba. Para lokohin tayong lahat. Ikaw bakit ka nagmamadaling sumingit? Hindi mo hinayaang magpaliwanag si kasamang Jiang. May kaba ka yata. Tama-tama, guilty nga siya at inapi pa ang nanay. Director, paano ba? Sa tingin ko lang, dapat aminin ang pagkakamali. Kahit na asawa siya ang kuya ko at alam ko ang hindi siya itatago. Napakagil. Kailangan natin sa pabrika ang ganitong kasamahan, inuna ang justisya kaysa pamilya. Ano bang itinuro ko sa'yo? Ganyan ka ba gumawa? Hindi pa nga nakapagpaliwanag si kasamang Jiang. Hinatulan mo na agad siya. Director, hindi ako sa ngayon. Bakit natin paniniwalaan ang testigo niya? Paano kung binayaran niya lang? Ako ang testigo niya. Guardia. Si kasamang Jiang Shulian ay nakatulong sa sunog. Simula ngayon, itataas siya bilang team leader. Gantimpalang 200 piso. Correct. Anong nangyayari? Guardia. Dahil sa tulong ni Jiang Shulian, ang ikalawang grupo, nakaligtas sa 100,000 pagkalugi. Ang mga leather natin ayos na ayos, buti na lang. 200 piso. Kami ng Mr. Ko, isang buwan hindi nga umabot ng 30. Siya pang Jiang Shulian. Bakit naman? Tama nga. Director dapat makatarang kayo. Director, kahit na gusto ninyo ang ate ko, huwag naman masyadong halata ang pagtangi ninyo. Ano, inaakusahan mo akong sinanggaling? Na tinutulungan ko siyang magsamantala. Sino ba ako para magduda sa inyo? Kung sabi ninyo wala siyang ginawa, edi wala. Hoy nainggit talaga ko sa iyo. Sobrang pinoprotektahan siya ang director. Baka may relasyon sila ni Jiang Shulian? Sen, Handy. Sinasadya mong magsalitang nakakalito. Anong ibig mong sabihin? Wala namang ibig sabihin. Sinabi ng director, kaya siya... Naniniwala ko sa'yo, Ate. Iwan ko lang kung may maisip si kuya kapag malaman niya. Masamang babay, sinira mo ang pangalan ng nanay ko. Wala na akong pasensya. Nanay, hampasin mo siya. Hindi mahalaga kung malang kuya mo. Ngayon, ako mismo ang magtuturo sa iyo ng leksyon. Bakit mo ako sinaktan? Wala naman akong maling sinabi. Sasabihin ko sa'yo kung bakit. Dahil sinira mo ang pangalan ko sa ilang salita. Kahit sampalin pa kita ulit, karapat-dapat ka lang. Wala ka raw sinabi, binaluktot mo ang katotohanan sa ilang salita. Sa mga sinabi mo, ipinapahiwatig mong may kakaibang relasyon ako at si kasamang Jiang. Sinasabi mong kinakampihan ko si kasamang Jiang Shulian. Hindi ka ba dapat sampalin? Mating ang misis. Hala, takot ang director sa misis niya kapag nalaman ito. Ang nangyari ngayon, si Jiang Shulian siguradong malalagot. Ate, para lang mapanatili ko ang lugar ko sa pabrika.
Kailangan kitang isisi. Sino ang may kakaibang relasyon sa Mr. Ko? Kayo na po ang bahala sa akin, madam. Siya. Inahat ko lang na ang ate ko nagsindi ng apoy, pero sinaktan niya ako. Director. Hinayaan niyang kampihan siya kahit hindi niya alam ang totoo. Talaga ba? Oo nga. Kanina para patunayan siya, sinabi pa ang director na tanghali, magkasama sila ng ate ko. Kung totoo yun, nag-aisa lang sila, lalaki at babae. Kung ganon ang Mr. Ko, tiyak na may kakaibang relasyon kay kasamang Zhang. Hindi ko po sinabi iyon. Pinapala ko lang po mag-ingat kayo. Baka may maglokong iba sa inyo. Ya, sinapak na naman ang masamang babay. Ngayon pantay na ang pisngi niya. Madam Mali yata ang sinampal ninyo. Ang may relasyon sa director ay si Jiang Shulian. Buti nga, Nagasinanggaling ka pa sa harapan ko. Guardia. Sibakin siya kaagad. Madam, baka po nakamali kayo. Si Jiang Shulian ang dapat sisibakin. Kung hindi dahil sa tanghali, kasama ko si kasamang Zhang. Muntik ko nang paniwalaan ang mga kalokohan mo. Tanghali, kaming mag-asawa ay magkasamang kumakain. Dumating si kasamang Zhang dala ang anak. Dahan-dahan lang baka mabulunan ka. Ang talino ni nanay, dumiretso pa sa director. Kaya hindi na tayo matatakot sa masamang babae. Kasamang Zhang. May kailangan ka ba? Director. Madam, sa pabrika po. May mga mungkahi po ako. Kung maaari, pang sabihin. Pwede, sabihin mo lang. Tingnan niyo, po. Ito ang ilan sa mga mungkahi ko. Iwan ko kung makakatulong. Sa mga nakaraang taon, mabilis ang pag-unlad ng industriya ng leather, ngunit may mga problemang dapat harapin. Pag-upgrade ng makinarya, paggamit ng modernong kagamitan para mas maging pulido ang produkto. Bakit hindi ko naisip to? Kasamang Zhang, henyo ka talaga. Manti, mangkahilang. Sana makatulong ako sa pabrika. Halika, tingnan mo, marami pa sa dulo. Kasamang Zhang. Bakit ang dami mong kakaibang ideya? Ang galing-galing. Probinsya na lang ako, ilang taon lang nagaraan. May mga ideya lang akong biglang pumapasok sa isip. Alas 12:30 na, nakita ko sa mahiwagang salamin sa oras na ito makakaroon ng apoy. Baka gutom na ang bata. Are, ang cute-cute naman ng bata. Huwag mong gutumin ang bata. Bumalik na tayo sa pagawaan, maghanap mang makakain. Madam Director, sa paggawan po may isa pa akong konkretong plano. Gusto, pa ninyong tingnan? Saj Tara. Tara na tingnan natin. Tara. Si kasamang Zhang ngayon, kasama namin ng Mr. Ko. Magkasama kami, kung hindi lang kami nagkataong nakarating sa pagawaan. Hindi namin malalamang may sunog. Ang taong may pakana ano ang layunin niya. Wala akong alam. Wala kang alam? At hayag mo pang siniraan si kasamang Zhang. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Ang huling umalis ay ikaw at si kasamang Zhang. Ngayon siya, napatunayan nang wala siyang kasalanan. Ang nagsindi ng apoy, ikaw. Hindi ako. Pwedeng ibang tao. May alibi kaming lahat. Sino pa bang gusto mo midamay? Sa tingin ko siya nga ang nagsindi. Nagpapakunwari lang siyang inosente. Director, ipadala siya sa presento. Ate, tulungan mo ako. Mali na ako. Pakiusapan mo ang director na pakawala na. Magawalan ka? Noong inakusahan mo ako, naisip mo bang mawa ka sa akin? Ang masama dapat maparusahan. Guardia dalhin na siya.
Ikaw na pilay. Sinadya mong hindi ako tulungan. Sasabihin ko kayo. Sasabihin ko sa buong pamilya na ikaw ang dahilan ng nangyari sa akin. Sage, hintayin kita. Manugang. Ipaliwanag mo nga sa lahat. Bakit ka ba nahuli sa pabrika at nakulong sa presinto? Nanay, siguradong hindi ito totoo. Bakit ka nakikisagot? Ha? Hayaan si Sun Pandi na magpaliwanag. Nanay, ang totoo, kasalanan ng ate ko ang lahat. Pumayag sana siyang magsalita para sa akin. Hindi sana ako nakulong. Hipag. Hindi ganyan ang kwento. Nang ilabas kita sa presinto, iba ang narinig ko, hindi ganyan. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagsasabi ang totoo. Inapi mo ang hipag mo dahil hindi siya makaalma. Isinisi mo lahat sa kanya. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung hindi ka pa rin magsasabi ang totoo, ang pamilya Zhao, hindi ka na namin ituturing na manugang. Hipag. Kung hindi ka maglakas loob na sabihin, pwede kong isama ang lahat sa pabrika para harapin ang katotohanan. Pero sa oras na iyon, ang pangalan mo, masisira na talaga. Huwag. Natatakot ka na. Ikaw, ang cute mo naman. Yung mababang trabaho. Araw-araw ka na lang may kalokohang ginagawa. Nawala mo pa ang trabaho. Mahal-mali na ako. Bigyan mo pa akong isang pagkakataon. Kuya. 8. Pandi. Wala siyang isip. At alam na niyang mali siya. Patawarin na natin siya sa pagkakataong ito. Pag-uwi, didisiplinahin ko siya. Humingi kang tawad sa asawa ko. Kung hindi dahil sa talino ng asawa ko, siguradong mawawalan siya ng trabaho at magbabayad pa. Ang mga manugang ng pamilya Zhao, okay, lang kung bobo. Kahit may maliliit kayong pakana sa likod, kayang-kaya kong tisin. Pero, ang bobo at masama, kahit katiti, hindi ko kayang tanggap. Mahal, ang asawa mo masama at hindi marunong magsisi. Sa tingin ko, kung itatago mo siya, masisira lang ang pangalan ng pamilya Zhao. Mali na ako. Ate-ate, mali na ako. Bigyan niyo pang isang pagkakataon. Manugang, ang nangyaring ito. Ikaw ang biktima. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Ikaw, anong desisyon mo? Kung ako ang tatanungin, baka... Tahimik. Ang desisyon ng ate mo, walang sinuman ang dapat sumagot. Mapapatawad kita sa nangyaring ito. Pero, isang beses lang. Salamat, ate. Mali na ako, hindi ko na ulitin. Sa pagkakataong ito, alang-alang kay nanay. Pero, kung may susunod pa, hindi na ako magpapatawad. Hindi ko na talaga ulitin. Manugang, huwag kang mag-alala. Kung sa susunod, may masasama pa siyang balak. Ang pamilya Zhao, hindi siya tatanggap. Sage. Kuya, 80. Huwag kayong mag-alala pag-uwi, disiplinahin ko siya. Kalimutan na natin ito para hindi masira ang pagkakaisa ng pamilya. Kain na tayo. Kain na. Nanay, ngayon ang unang araw ni Fubao, perpekto ang marka niya sa pagsusulit. Ay, hindi na naman nataman. Ano kung perfecto? Pabigat pa rin siya. Masama kayo. Ay, yan, Chico. Okay ka lang.
Chow Fu, ikaw, ang cute mo ha. Sinong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na apihin ang kapatid mo? Gusto mo bang sabihin ko kay Tito? Nahampasan kang patpat. Ayan, nawa ka na. Hipag, hindi ba sinabi mo? Ang away ng mga bata, huwag pinakikialaman ng matatanda. Mula ngayon sa tuwing makikita kita, sasapaking kita. Hoy, ikaw ang cute mo sa harapan ko. Tinatakot mo ang anak ko. Sobra ka na, ha? Tiyak, kung alagaan mo lang anak mo at hindi mo ako apihin, okay na. Tianchi, makinig ka. Lumayo na lang tayo sa pamilya nila. Kumusta ang pagsusulit mo ngayon? Siguradong maganda. Tara, ipagluluto ka ni nanay ng itlog. Oy, Pandi. Oy, Julian, halika tingnan ninyo. Wow, ang tabang ng isda na to. Nasaan si Mame? Puntahan mo siya. Hipag, halika na para mahating isda. Adariting na. Sa isda, mag-iwan tayo ng isa para sa sabaw. Ang matitira, tig-dalawa kayo. Uwian niyo na lang sa inyong mga magulang. Buti naman, nanay. Matagal na akong hindi nakapag-uwi ng regalo sa pamilya ko. Ay, nanay. Hatiin mo na, parang hindi na ako makapahintay. Tara. Eh, nanay. Si ate, kapareho ko lang hatian, okay lang. Si ate Pilay, nung huling trabaho mas kaunti ang ginawa niya kaysa sa akin. Bakit dalawang isda rin siya? Kung ganyan ang batayan mo. Kami ang pinakamalaki ang ambag kada buwan, pero hindi naman kami. Humihingi, ang dadak. Ganon dahil patas kayo, mas malaki ang sahod pag matanda. Patas din kami, tatas din ang sahod namin balang araw. Pero kahit kailan pilay ka, ang trabaho mo, hindi kayang lumampas sa atin. Pandi, ganyan ka ba pag-usap sa ate mo? Ha? Wala naman akong sinabing mali. Ite mo siya, hindi mo na nga inaalagan. Di nadagdagan mo pa ang sakit niya. Ano, ka ba talaga? Sunpandi. Sabihin mo nga, paano ba para maging patas ang hatian mo? Saich, kaya kong maging patas basta papayag si at na makipagsabayan siya sa akin. Kung matalo mo ako, lahat ng bagay pats tayong maghati. Sich, sabihin mo kung paano, maliban sa pilay ako sa ibang bagay. Hindi ako papahuli sa iyo, Sunpandi. Kung ganyan ka kumpiyansa at Saich, magtakbuhan tayo. Kung matalo mo ako sa takbo, susunod ako sa iyo. Sumpandi, wala ka bang hiya? Ha? Pandi, alam mo namang mahina ang paa ng ate mo. Tapos makikipagkara ka pa. Hindi ba ayong panloloko? Alam niyong pilay siya, kaya hindi niya ako kayang talunin. Kaya dapat mas malaki ang hati ko isa sa kanya. Sa takbo talagang hindi kita kayang talunin. Kunin mo na lahat ng isda kahit paano. Ay sana maaga mo lang naisip yan, tama yan. Kaya karera lang, hindi kami takot ni nanay sa iyo. Ikaw, pabigat ka. Kulang pa ba na napahiyang nanay mo? Sabihin ko sa iyo, pilay ang nanay mo. Pilay, alam mo ba? Hindi nga makad ng mayos, magpapatakbo pa. Nay, anak pilay, magiging pilay din balang araw. Ikaw ang pilay. Magiging mayos ang nanay ko. Mananalo siya sa karera. Nakakainis. Hahanap ako ng paraan para gumaling si nanay. Anong alam mo? Ikaw ang magsabi, kakayanin bang nanay mo? Pumapayag ako. Sich, laban. Julian, huwag mong pilitin ang sarili mo. 8 isang isda lang naman, baka huwag na lang. Desidido na ako. Dahil naniniwala si Fubao na kaya kong manalo, tiyak na mananalo ako. Makita tayo sa may pintuan ng baryo mamayang hapon. Tara na. Sage, hihintayin kitang talunin ako. Nanay, ayos ka lang? Hindi ako makagala. Parang nabalian ako. Ngayon hindi ka lang pilay, bali pa ang pa. Paano mo ako matatalo? Uy, balita ko, yung manugang niguing at yung pangatlo, makakarera sa labas ng baryo. Kung sino ang unang makarating sa tuktok ng bundok. Yung panganay na manugang ni Giing, hindi ba pilay? Pilay laban sa normal na tao, kaya ba niyang manalo?
Hindi ba sinabi ni ate na darating siya para makipagkarera? Pakiula pa, baka naman siya mismo. Alam niyang pilay siya kaya hindi na dumit. Hindi ganyan ang ate mo. Pag nangako siya, gagawin niya. Nanay, pero ang dami naming naghihintay dito. 1 oras na. Narating pa ba si ate, gabi na, naghihintay pa tayo dito. Hindi na ito magandang paraan. Kung ako sa'yo, huwag na tayong mahintay. Uwian na lang. Sa tingin ko. Alam niya ang pilay siya hindi mananalo, kaya hindi na dumating. Sino nagsabing hindi ako lalabas? Ngayon nandito ako. At patas, kitang matatalo. Julian, gumaling ang paa mo. Pandi, nandito na ako. Sige pa ba? Ang bagal niyang maglakad. Baka nagpapanggap lang siyang gumaling para takutin ako. Side laban. Akala mo ba matatalo ako sa isang pilay? Saich. Mula ngayon, ikot tayo sa bundok na ito ng isang beses. Kung sino ang unang makabalik, siyang panalo. Nanay, kaya mo. Diyos ko, tumatakbo talaga si Julian. Mas mabilis pa siya kay Pandi. O nga, dati ba nagpanggap lang siyang pilay? Yay, nanalo ang nanay ko. Eh, gumaling talaga ang pamo na kaya mo pang talunin si Pandi. Sang Pandi, ano? Ni hindi mo kayang talunin ang isang pilay na katulad ko. Impossible. Pero hindi ka lang pilay. Nabalian ka pa. Hindi ko sinabi kahit kanino na nabalyan ako. Paano mo nalaman? Julian, kanina ka lang nabalian. Ngayong tanghali, habang nagpapakain ako ng baboy, bumagsak bigla ang kahoy. Natamaan ang binti ko. Buti na lang nilagyan ako ni Fubao ng halamang gamot. Hindi ako makagalaw. Parang nabalyan ako. Nanay, kaya ng gamot na ito na pagdugtungin ng buto, ilalagay ko sa'yo. Hindi mo inaasahan. Diba, naging mabuti pang masama. Yung pilay kong binti, gumaling na ngayon. Sino ang nakakalam kung hanggang kailan kang gagaling? Baka mamaya pilay ka na naman. Matagal na kitang tinitiis. Ipagtanggol mo ako, nanay. Tingnan mo, sa harap ng lahat. Bigla akong sinaktan ni 8. Ayoko nang mabuhay. Buti nga sa iyo. Ate mo pinahirapang gumaling, tapos susumpin mo pa at saka. Paano ba nasaktan ng ate mo kanina? Sa tingin mo hindi ko alam. Julian, gumaling ang paa mo na pagkagandang balita. Tapos sa Makalawa, karawan ni Fubao, tayo. Maghahanda tayo ng malaking handaan. Imbitahin natin lahat ng kamag-anak at kaibigan. Magsasaya tayong lahat. Nanay, susunod ako sa'yo. Huwag na kayong mahiya. Li Jianping. 5 piso. Tama ba, Tito Li? Tas, nasaan ang Fubao ninyo? Ilang araw ko nang hindi nakikita. Namimiss ko siya. Nagdala pa nga ako. Ang 2 candy na white rabbit para sa iyo. Nandito si Fubao. Ay, Tito Lee. Isang batang babae, bakit mo pa siya mamahalin kung may masarap ka? Mas mabuti pang ibigay sa anak kong si Tianchi. Si Tianchi matalino at magaling na. Kapag lumaki, tiyak na magtatagumpay. Kung magtatagumpay ba ang Tianchi ninyo, hindi ko alam. Pero alam ko. Kung ano ang ina, ganoon din ang anak. Anong ibig mong sabihin? Linawin mo nga. Lolo Lee, tagal na kitang hindi na kita. Miss na miss kita. Ay ang bait naman ni Fubao. Tianchi, binigyan na nga kita ng 2 candy. Bigyan mo ng isa ang kapatid mong babae. Ayoko nga bigyan ng pabigat. Nay. Lolo, ang candy, panandalian lang ang saya kapag nakikita kita. Masaya ako sa buong araw. Ay ang bait mo, Fubao. Tama sa puso ko ang sinabi mo. Mas matamis pa sa candy. Sa Makalawa, may dadalhin akong masarap para sa iyo, ha? Ang Fubao namin talagang kakita. Anong ikinatutuwa mo sa pagkagusto ng isang matanda? Ang anak mong pabigat, mas magaling ba siya sa anak ko?
5 taon pa lang ang anak ko. Top 1 na siya sa class. Ang anak mong babay, malamang hindi marunong magbilang. Estupido siya, hindi gumagawang takdang aralan sa class. Hindi ako gumagawa kasi sobrang dali, sayang sa oras. Bata pa, malakas magsalita. Sa tingin ko, kulang ka lang sa Wala kang hiya, nagsisinungaling ka sa harap ng mga matatanda. Kung pag-uusapan ng talino, hindi pa siguradong mas mataas si Tianchi kaysa kay Fubao. Biro mo hindi matatalo ang anak ko sa kanya. Ay siya nga pala, nandiyan si Guro Liu ang kanilang klase. Hayaan nating husgahan tayo ni Guro Liu. Tingnan natin kung sino ang mas matalinong anak. Kaya mo ba? Tia, hindi tayo magtaya. Kahit manalo ako, wala akong mapapala. Sa tingin ko, takot ka lang. Eto kung sabihin ni Guro Liu na mas matalino ka kay Tianchi. Bibigyan kita ng 50 centimos. Sa 50 centimos na yan, mapapahiya ang pamilya ng kuya ko. Mapahiya silang lahat. Tingnan natin kung paano magmamalaki si Jiang Xiulian. Sa harap ko. Hindi. Kung magtatataya, 10 piso kaya mo ba? Stutil, ang laki ang hingi mo, 10 piso. Malaking halaga na yon. Halos kalahati ang sahod ko sa isang buwan. Eto, kung matalo si Fubao, bibigyan din kita ng 10 piso. 10 piso, malaking halaga na yan. Kung matalo ako, sasaktan na naman ako ni Gongkai. Tia, kung ayaw mong tumaya, edi huwag. Alam ko sa puso mo na ako ang pinakamatalino. Nanay, ano pang iniisip mo? Hindi ba kayang talunin ng anak mo ang babaeng iyan? Tama anak, manalig ka lang ilalaban natin. Pag nanalo tayo, bibilhan ka nanay mo ng laruan sa bayan. Si bibili tayong laruan tapos ipapalayas natin kay Girl Liu ang bobo na yan para mapahiya ang buong pamilya nila. Pag dating ni Guro Liu, ang mapapahiya ay ang tia. Niani, ang sutil na bata matigas ang bibig, tawagin ko na si Guro Liu. Ay, Guro Liu? Anong problema, kasamang son? Kuya, handa mo na ba ang 10 piso? Ako, sobrang tiwala sa si Fubao. Hindi niya pababayaan ang kanyang ama na malugi. Matalino ang tatay. Pagkakita ni Fubao, hahatian ko si tatay ang kalahati. Tawa na kayo. Mamaya kapag napahiya kayo, hindi na kayo makakatawa. Kayong dalawa, gusto niyong magpatalbugan. Bakit hindi ninyo subukang mag-compute? Magkano ang gastos ng baryo natin ngayong taon? Kung sino ang unang makasagot, siya ang panalo. Magandang ideya yan. Kami ang magiging hurado. Oh, tayo ang hurado. Siege simulan na. Sabi ko na nga ba, hindi kayang talunin ng babae niya ng Tianchi ko. Mukha siyang uto-uto. 13,500, 41 piso at 30 sentimos. Ano yon? Ang gastos ng baryo. Anong sinasabi mo ni hindi ka gumamit ng abacus? Sa tingin mo, basta ka na lang magbibigay ng numero. Makakalusot ka na. Hindi tama ang kalkula ni Fubao. Lahat ng gastos ng baryo ay ganito. Kapitan. Bakit kinakampihan mo rin ang pabigat na iyan? Halatang halata ang pagtatanggol mo sa kanya. Ano, para sa isang bata magsisinagaling ako. Tama ang kalkula ni Fubao, walang kulang. Kung sinong hindi naniniwala, pwede silang pumunta sa baryo at tingnan ang talaan. Baka tiningnan lang niya ang record. Hindi talaga ako naniniwala. Ni hindi gumamit ng abacus tapos may sagot agad. Talagang hindi mo maintindihan. Tia, gusto mo bang makita akong gumamit ng abacus? Saji, gagamitin ko para sa'yo. Pareho lang ang resulta. Kita niyo naman, hindi na kailangan pang mag-compete. Ang anak ko talaga ang marunong mag-compete. Wala siyang ala niya. Pag pindot-pindot lang abacus, maniniwala na kami. Kakalkulahin ko rin, tapos na ako. Mabilis nga si Fubao pero kumpleto ang proseso niya. Ang Tianchi mo natapos man pero mali ang sagot. Paano nangyari? Guro Liu, ipagtanggol mo naman ang anak kong si Tianchi. Malinaw naman. Siyempre, si Guro Zhao ang panalo. Guro Liu, anong tawag ninyo sa pabigat na iyan? Guro Zhao, ganyan siyang tawagin ng lahat ng guro sa paaralan. Ano? At saka, kasamang son, mag-ingat ka sa pananalita mo. Si Guro Zhao ay hindi pabigat para sa lahat ng guro. Isa siyang batanghenyo. Sa pagsusulit noong pasukan, perpekto ang marka, tiyak na magiging matagumpay siya.
Guro Liu baka nagkakamali kayo, itong batang malas. 5 taon pa lang si Zhao Fu. Paano siya magiging isang henyo? At tatawagin ninyo siyang guro. Si Confucius natutong magpaturo sa isang batang pito. Si Zhao Fu kahit 5 pa lang mas marami siyang alam kaysa sa akin. Bakit hindi ko siya matawag na guro? Huwag ninyo akong lokohin. Sa school hindi nga siya marunong gumawang takdang aralin. Sinabi ko na nga, napakadali yung takdang aralin kaya hindi ko ginagawa. Napansin ko sa school nag-self-study na siya sa antasing kolehiyo. May mga bagay pa nga na hindi ko kaya. Hindi ko inakala na may ganitong kakayahan si Fubao. Kahit ang mga guro ay hindi niya kayang tapatan. Ang Fubao mo halata na ngayon na magiging maganda at matalino pa. Yang akin hanggang ngayon naglalaro lang putik. Pag ikinukumpara, nakakainis talaga. Ano? Hello ka na. Magbayad ka na. Tiya, naniniwala ka na ba? Ibigay mo na ang taya. Matalino lang siya ngayon. Pero balang araw, tiyak na mas gagaling ang Tianchi namin. Hindi ko tatanggapin ang taya na yan. Bilang magulang, hindi ka dapat sumisira sa salita mo at magbigay ng masamang halimbawa. Kung hindi, walang maniniwala sa anak mo sa susunod. Ikaw nga ang nagudyok. Bakit hindi mo kaya ang matalo? 10 piso lang naman. Talo dapat bayad. Ayokong hamakin ako. Salamat, tiya. May pambili na naman ako ng candy. Nanay, ang nakuha natin ngayon 158 piso. Kamakailan, hindi maganda ang kalusugan ninyo. Kaya kunin ninyo ang perang ito, pumunta kayo sa malaking ospital sa shoot. Hayaan mo na. Matanda na ang katawan ko. Huwag nang magaksaya ng pera. Nanay, mas importante ang kalusugan ninyo. Kung mawala ang pera, pwede natin kitain ulit. Nanay, alam ninyo, itabi natin para sa inyong 3 magkakapatid. Matagal nang may sakit si nanay, humihina na ang katawan. Matagal nang may sakit si nanay. Humihina na ang katawan niya. Sa tingin ko nga rin. Sa tingin ko, sa totoo lang 158 piso, malaking halaga na yon. Kung sakaling si nanay, mawala makukuha kaya natin ang pera. Tiyak na patas ang hatian ni nanay. Asawa bobo ka. Tingnan mo si nanay, pinapaboran ng pamilya ang panganay. Baka lahat ng pera mapunta sa panganay. Ano ang gagawin natin? Kung ako sa iyo, mag-usap tayo ng diretso. Tingnan natin kung kanino ibibigay ni nanay ang pera. Kung hindi, Gongkai, kahit hindi para sa atin, para sa anak nating si Tianchi, isipin natin. Size na. Bunso. Ano? Kami ni Pandi. Mababa ang mga sweldo namin. At si Tianchi lumalaki na, nanay pwede bang bigyan mo kaming ng pera? Magkano ang kailangan? Kailangan kong sabihin sa dalawa mong kapatid. Kung talagang may problema ka, tiyak na tutulong sila sa iyo. Hindi naman gaano. 500 lang, sapat na. $500. Nagdedeliryo ka ba? Ang lahat ng ipon natin, hindi abot yan. Paano namin malalaman kung niloloko mo kami? Eh di ba, halos 200 na ang natanggap nating pera. Ayan ay pera ang buong pamilya. Kung ibibigay lahat sa inyo, eh yung iba,
wala nang makain. Nanay, lagi niyo kasing pinapaburan ang pamilya ni na kuya at ng pangalawa. Baka kahit mamatay kayo, wala pa rin mapunta sa amin, pero okay lang. Kung gusto ko, ako mismo ang kukuha. Anong gagawin mo? Gongkai, papanorin mo lang na ginaganyan ng misis mo ang nanay mo. Ikaw ang nagpapahirap sa amin. Hanapin mo na ang pera. Tahimik. Gongkai, may dumating. Anong gagawin natin? May dumating. Kung may dumating dahil sa'yo, pagsisisihan mo. Nanay, ayos na po ba kayo? Kung Jane malamang nagpapahinga si nanay, balik na lang tayo mamaya. Wala na sila. Gongkai. Ganyan mo ba tratuhin ang sarili mong ina? Tao ka pa ba? Nanay, anong ginawa ko sa inyo? Humihingi lang naman akong pera. Eh, di ba lagi nyo na lang binibigay kay kuya ang pera? Balo si nanay. Mula pa nung bata pa kami. Pinahirapan kong palakihin kayong tatlong magkakapatid. Sa inyong tatlo. Wala akong pagkukulang sa inyo. Malinis ang konsyensya ko. Ganyan ka pala mag-isip. Ano kung mabigo ka? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Matagal na kitang kinainisan. Ang pagiging balo mo, malas. Kung matalino ka lang sana, maghahanap kang mayamang lalaki. Hindi sana tayo nahirap ng ganito. Mas mabuti pang mamatay ka na lang. Kahit tumanda ka, hindi rin kita bubuhay. Wala na. Wala nang hining. Tawagin ang doktor. Asawa, huwag kang pumunta. San pa? Nanay ko yan. Pero kung maghahanap kang tao ngayon, yung mga ginawa natin, mapupunyag lahat. Nanay, hindi ako naging mabuting anak. Sa susunod kong buhay, sisiguraduhin kong alagaan ko po kayo. Fubao, alis na si Lola. Maging mabait ka at alagaan mo ang sarili mo. Fuba, anong nangyari sa'yo? Fuba. May nangyari kay Lola. Nanay, gising. Asawang bunso, anong nangyari? Nanay, gising po. Hindi ba ninyo sinabing makikita ninyo pang lumaki si Fuba? Nanay. Kanina lang ayos na ayos si nanay. Anong nangyari ngayon? Anumang oras ay may maaring mangyari. Nay, ito na yata ang huling pagising. Nanay, anong nangyari sa inyo?
Kuya, huwag siyang pakiusap. Huwag niyo nang kunin si Lola. Ang buhay at kamatayan ay nakalaan, huwag baguhin ang siklo ng muling pagsalang. Tapos na ang itinakdang buhay ni Wang Guiying. Walang silbi ang pagsusumama mo. Kuya, huwag siyang pakiusap. Kung may babalik lang si Lola, gagawin ko ang lahat. Tungkol diyan, may isa pang pag-asa. Pero may katumbas itong halaga. Kahit anong halaga, handa ako. Sa Lotus Pond ng Bodhisattva, 900 na taon kang nagsanay. 1 taon na lang at makakamit mo ang kaliwanagan. Kung para lang kay Wang Guiying, kailangan mong isuko ang lahat ng kapangyarihan at maging ordinaryong tao na walang mahika. Kalimutan ang lahat ng alaala sa nakaraan at kasalukuyang buhay. Kung ganoon, ililigtas mo pa ba siya? Isuko ang lahat ng kapangyarihan. Isuko ang lahat. Ayaw ko sa'yo, isuko mo na. Para sa isang mortal na ilang taon mo palang kilala. Hindi sulat. Kuya, huwag siyang salamat. Pero nakapagdesisyon na ako. Kuya, huwag siyang salamat. Pero nakapagdesisyon na ako. Puti naman at liwanagan ka. Sa hinaharap, magiging maganda ang iyong landas. Hindi mo kailangang isuko ang lahat para sa kanya. Handa kong isuko ang lahat ng kapangyarihan at alala para iligtas si Lola. Anong sabi mo? Ayaw mo bang maging immortal? Mahalaga ang maging immortal. Mahalaga rin ang bodhisattva. Pero si Lola, ako lang ang apo niyang makakapagligtas sa kanya. At lagi ding sinasabi ng bodhisattva, ang pagligtas ng isang buhay ay mas higit pa kaysa magtayong ang 7 palapak na templo. Napakabata mo pa. Ngunit may kabanalan ka na. Kung ganun, tutuparin ko na ang hiling mo. Lola, gising na po. Kuya, hindi mo ba kayang pagsabihan niyang malas na iyan? Kakamatay lang ni nanay. Ito siya nagkakatuwa dito. Wala ba siyang... Majiga singting po si Lola. Kuya Ate, ilabas na ninyo si Fubao. Bata pa siya. Baka wala pa siyang maintindihan. Huwag na siyang dumagdag sa gulo. Tama nga. Ang dapat unahin. Hatiin na natin ang mana ni nanay. Para makapagpahinga na si nanay. Bigyan niyo akong tubig. Ibuhat ninyo si nanay. Magawalang utang na loob. Jogong ko, Sun Pandi. Saan kayo pupunta? Jogong Kai, Sun Pandi. Saan ka pupunta? Ang dalawang walang hiya. Nangihingi ng pera sa akin. Ang init ng ulo ko. Bunso, walang hiya ka. Ang cute-cute mo naman. Sinabi ko lang naman kay nanay ang ilang masasakit na salita. Sino bang mag-aakala na magagalit ng ganyan si nanay? Hey, kuya! Dahil sa ginawa mo kay nanay ngayon, mula ngayon, ako, Joe Gongping, wala ng kapatid na tulad mo. Kung wala-wala, hindi ko rin kailangan isang kuya na tulad mo. Tama na. Mula ngayon, maghahati-hati na tayo sa pamilya Zhao. Simula ngayon. Zhao Gongkai, buhay ka man o patay. Wala ka nang kinalaman sa akin, Wang Guiying. Magiwalay tayo. Sabihin ko na ngayon. Hindi pa alam kung sino sa atin ang angat. Kayong lahat. Huwag kayong lalapit kay Gongkai para humingi ng tulong. Bunso, humingi ka ng tawad kay nanay. Hayaan mo siyang umalis. Kapag lumabas siya ng pinto ngayon, mula noon, mapuputol na ang lahat ng ugnayan natin sa kanya.
Bakit ba nagkaroon ako ng anak na puro pabigat? Lola, huwag kayong umiyak. Nandito si Fubao. Mananatili si Fubao sa tabi ninyo. Magiging mabuting apo ako sa inyo. Fubao ko. Tama si Fubao. Lola, nandito pa si Fubao. Maganda ang production sa 18 baryo. Kaya may 3 sobrang baboy tayo sa baryo. Tingnan natin kung may gustong mag-alaga. Kung lumaking mayos, magbibigay tayo ng 200 kilong karne sa baryo. Ang sobra sa inyo na. Mukhang interesado kayong lahat mag-alaga ng baboy. Pero nakita nyo naman. 3 lang. Gawin natin ang dati nating paran. Magpalabunutan tayo. Kung sino ang mapili, siya ang mag-alaga. Saish. Pumila tayo ng maayos. Ito ang baboy bilang 1. Ito ang baboy bilang 2. Ito ang baboy bilang 3. At importante ito ang baboy bilang 1. Ay isang babaeng baboy kung maalagang mabuti sa katapusan ng taon o sa susunod na taon. Baka magkaroon pang maraming big. Kapitan, ano pang hinihintay natin? Magpalabunutan na? Sige, huwag magmadali. Handang-handa na ang mga taya. Ang babaeng bata, puro malas. Bakit kasama pa sa palabunutan niyang pabigat na bata? Baka wala kang makuha kahit balahibo ang baboy. Baka wala kang makuha kahit balahibo ang baboy. Simula nang dumating si Fubao sa amin, ang buhay namin ay patuloy na gumaganda. Kung pag-uusapan ng malas, mas malas nga kayo sa amin. Ngayon, sira na ang pangalan ninyo sa baryo. Ano ba ang reputasyon? Ang pera ang mahalaga. Sasabihin ko sa iyo nitong 6 na buwan. Tinuruan ni Tianchi ang kanyang amang negosyo at kumita na silang malaki. Sino pa ang magsasabing hindi si Tianchi ang aming swerte? Nanay, ako na ang magpapalabanutan. Ipakita natin sa kanila ang kakayahan ko. Nanay, siguradong ipagmamalaki mo ako. Nanay, Ako rin ay sasali. Ang mga batay dapat sa kapwa bata makipagsabayan. Sige, Fubao, kahit manalo ka o hindi, ikaw pa rin ang lucky star. 2 baboy na lang ang natitira, wala pa ring nakuha. Nanalo ako. ay ang galing. Tingnan mo, bilang 3 na lalaking baboy, payat lang. Pero kung alaga ang mabuti, sa susunod na taon, may matitira pang sobra. Sabi ko na nga ba, si Tianchi ang aming lucky star. Ngayon, aminin mo na na yang pabigat ninyo. Ay hindi kayang pantayan si Tianchi. Bakit ka nang mamadali? Hindi pa nagpapalabunutan si Fubao. Isa na lang ang baboy, pero marami pang taya dito. Hindi ako maniniwala na magkakaswerte ang malas na iyan. Fubao, tayo na. Bilisan mo. Tingnan ko nga. Nanalo, si Fubao. Fubao, ikaw talaga ang aming lucky star. Tingnan ko nga, wow. Baboy bilang 1. Sa lahat ng baboy, itong bilang 1 ang pinakamaganda. At saka, babaeng baboy ito. Kung alaga mabuti, sa susunod na taon ay dadami ang mga big. Fubao, ang galing ng suwerte mo. Sa tingin ko, si Fubao ang talagang karapat-dapat na lucky star na team. Sabi ko na nga ba, ang pinakamagandang baboy ay mapupunta kay Fubao. Mas magaling ang anak kong babae kaysa sa anak mong lalaki. Nakataon lang yan. At saka masyadong maaga para tawaging lucky star si Fubao. Kung nakuha nga ninyo ang baboy, kung bubuhayin ba ninyo? Ay ba pang usapan niyon? Ano, pinagsasabi mo? Kababayan san, ang ating baryo ay isang mapayapa at nagkakaisang pamilya. Kung patuloy kang maninira ng kapwa sa baryo, huwag kang magalit sa akin. Kapag kinansala ko ang napanalunan mo, Nanay, palakihin natin ng matabang maliit na baboy, ha? Sage, Simula ngayon, kay Fubao na ang baboy. Palalakihin natin, na maputi at mataba. Pag dating ang araw, ipagluluto kita ng maraming karne, ha? Umuwi na tayo, Fubao.
Isama natin ang baboy. Baboy, hey na! Gongping! Gongping! Ang baboy natin, mamamatay na, Gongping. Tingnan mo. Mukhang may malubhang sakit. Kailangan kong kunin ang veterinaryo sa silangang bahagi ng baryo. Kung hindi, baka pag-scat na raw mamatay na ito. Hindi, pwede yan. Kailangan nating magbigay ng karne sa baryo sa pagtatapos ng taon. Kapag namatay ito, wala na tayo. Dito ka muna, hahanapin ko na ang veterinaryo. Baboy, gising ka na. Oy Gongping, bakit ka nagmamadali? Anong nangyari? Ang baboy namin ay biglang nakasakit, mamamatay na yata. Kailangan kong dalhin si Maestro Huang para tingnan ito. Oh, Sage. Sa tingin ko, yung baboy ninyo ay na-jinx ng malas na batang iyan. Kanina pa sinabi ko, nakuha nga ninyo ang baboy na iyan. Pero hindi pa rin siguradong bubuhayin ninyo. Kung magsalita ka pa ang kalokohan, pagsisisihan mo. Ang mga baboy ng iba ay maayos, sa inyo lang nakasakit. Hindi pa nga alam kung swine fever ba. Ang swine fever ay nakakahawa. Tama si Pandi. Si Fubao nga palang nagdadalang malas. Kung hindi, sa daming baboy, bakit sa kanila lang nakasakit? Huwag kayong mag-away. Ako na ang tumingin para malaman kung ano talaga ang nangyari. Maestro Huang, tara na. Sa unang pagsusuri, ang baboy ay nanghina dahil sa pagtatay. May ipinakain ka bang? Hindi nararapat na pagkain. Wala. Naman. Ang mga damong ito ay ako mismo ang pumita sa bundok. Wala nga namang problema. Ito ay kakaiba. Ano na ang gagawin natin? Hindi na nga ako makapagpakain ng maayos sa kanya. Lolo Huang, tingnan ninyo ang damong ito. May problema ba? Ito ay tinatawag na kumakapit na damo. Tinatawag ding damong baboy. Kapag nakain ito ang baboy, magtatay ito. Paano ninyo naisama ang damong ito sa pagkain? Paano nangyari iyon? Mula bata pa ako, mga damo na para sa baboy ang kinukuha ko. Hindi dapat makaganito. Si Julian, alam ko kung ano ang nangyari. Maestro Huang, may hihilingin ako sa inyo. Ang nangyari sa amin ngayon ay huwag po sanang ipagsabi sa iba. Mukhang nainggit sa inyo ang iba. Kung hindi naging matalino at maingat si Fubao, malamang na maloko kayo. Si Fubao, lagi na siyang lucky star ng ating pamilya. At yung taong sadyang naglagay ang kumakapit na damo sa baboy natin, bukas hulihin natin siya sa akto. Oy Julian, buhay pa ba ang baboy ninyo? Sana hindi swine fever. Hindi po swine fever. Huwag kayong mag-alala. Sabi ni Maestro Huang, natatay lang daw dahil may nakay. Pero dahil kay Maestro Huang, binigyan na siya ang gamot. Medyo gumaling na. Sa tingin ko, kailangan pang alagaan ng ilang araw. Buti na lang okay ang baboy. Kahapon ng gabi, sobrang natakot kami. Kung sakaling namatay ang baboy ninyo, sa katapusan ng taon, kailangan pa nating mag-ipon para bayaran ang utang sa baryo. Oo nga. Kaya naman sa mga araw na ito, kailangan kong magpahinga ng mabuti. Pero sabi ni Mr. Huang, sa mga araw na ito ay hindi talaga pwede pagkainin sa akin ng kung ano-anong bagay. Kung hindi, sa susunod ay hindi na ako may liligtas. Sa pagkakataong ito ay nariyan si Master Huang. Sa susunod, hindi ka na ganoon kaswertihan. Kain ka na kain. Pagkatapos mong kumain ito, hindi na ako maniniwalang mabubuhay ka pa. Huliin ang magnanakaw. Sa tingin mo, makakatakas ka pa. Bila si paliwanag mo nga, bakit sa kalaliman ng gabi, may dala kang isang bikis ng damo para sa baboy, at pumasok ka sa kulungan ng baboy na meat. Hoy, huwag ka nang tumakbo. Kitang-kita ng lahat ang mukha mo. Pandi, hindi ko inakala na napakasama mo pala. Kami sa buong baryo sa isang taon, hindi nga kumikita ng halaga ng isang baboy, tapos gusto mo pa itong patayin. Tama nga naman, kahit nakapatid mo si Gongkai, paano mo nagawang gawin iyan? Ang tao may masamang puso na katulad niya. Ay dapat palasin sa baryo na team. Ginawa ko iyon dahil hindi ko talaga matanggap si Jiang Xiulian para makapahiganti ako sa kanya.
Hindi ko alam na magiging ganito kalala ang mangyayari. Ngayong hindi mo gusto ang mukha ko, sasaktan mo ang baboy namin. Kung bukas, may iba ka ngayon na kapitbahay. Sasaktan mo na rin pala ang buong baryo. Hoy, dalhin ninyo siya sa presinto. Huwag ninyo akong dalhin sa presinto. Nakikiusap ako sa inyo. Bigyan ninyo akong isa pang pagkakataon. Bakit naman? Kung hindi ka namin pagbibigyan ng leksyon ngayon, sa susunod, isipin mo na lang na madali kaming apihin. Kuya, nakikiusap ako sa iyo. Hindi na ako pwedeng makulong sa presinto. Kapag nangyari yon, tiyak na si Gongkai. Hihilingin na agad ang diborsyo sa akin. Pwede namang husgahan na lang tayo ng maayos. Pero depende sa kung gaano kalaki ang isusubmit mong sinseridad para patawarin kanina itay at inay. Ito lang talagang kaya ko. Magkababayan ko. Ngayon, salamat sa inyong lahat sa pagtulong na mahuli ang magnanakaw at maiwasan ang pagkalugi. Huwag ninyong iwalang bahala ang perang ito, ha? Gongkai, huwag kang masyadong magalang. Asahan mo anumang problema, lapitan mo lang ako. Si Gongkai talaga bukas palad at mapagbigay. Iwan ko ba magkapatid na galing sa isang sinapupunan? Pero ibang-iba ang ugali. Ano pa ang ginagawa mo diyan? Gusto mo ba talagang ihatid kita sa presinto? Ang ating Fubao ay muling nakagawa ng malaking pabor para kina itay at inay. Saich, sabihin mo kung anong gusto mong reward. Gusto kong bumili ng bagong damit para sa buong pamilya. Ang ating Fubao talagang kaibig-ibig. Bukas, isama ka ni Itay sa bayan. Ikaw ang pipili ng mga bagong damit ng buong pamilya, okay ba? Ang ating Fubao, ang ganda-ganda niyang tingnan, parang diwata. Bihisan ka ni inay ng napakaganda. Para lumaki kang walang alalahanin. Oh, lumaki ng walang alalahanin. Lumaki ng walang alalahanin. Auntie, halika rito sa akin. Pababahin ko kayo sa upuan ko. Okay lang, nakatayo na lang ako. May hawak kayong sanggol. Halika, ako na lang ang tatayo. Ang batapang ito, marunong na magbigay ng upuan? Sabing guro namin, dapat igalang ang nakatatanda at alagaan ng bata. Ang galing mo naman. Maupo na po kayo. Ito na nga lang ang maliit na bagay na kaya naming ibigay. Fubao. Dapat ding igalang ni Itay ang nakatatanda. Ikaw na lang ang umupo. Ang cute ng kapatid mo. Ikaw din naman, cute. Mukhang kidnapper talaga ang babaeng ito. Kailangan kong makaisip ng paraan para mailigtas ang maliit na kapatid. Anong tinitikin mo, anak? Auntie, yung candy sa bulsang kapatid, mukhang masarap. Pwede bang bigyan niyo akong isa? Ito ipapakain ko sa iyo. Salamat, Auntie. Makikiran po, bababa ako. Aray, ang sakit ng tiyang ko. Itay, mamamatay na ba ako? Anong nangyari, Fubao? Okay lang ba ang bata? Kailangan bang dalhin sa ospital? Dalhin ninyo siya sa ospital. Baba muna ako. Auntie, sumakit ang tiyan ko dahil sa kanding binigay ninyo. Hindi pwedeng iyan. Kailangan naming isama kayo sa ospital. Kung hindi, sino ang mananagot kung may mangyari sa anak ko? Siya mismo ang humingi sa akin. Hindi ko naman siya inalo. Mukhang manloloko kayo ah. Umalis nga kayo diyan, bababa ako. Sa panahon ngayon, ginagamit pa ang sariling anak para mandaya. Pero nandito kami. Hindi namin kayo hahayaang magtagumpay. Totoo naman ang batang ito mismo ang humingi ng candy. Wala namang kasalanan ng alay. Mukhang sinasadya ninyong apihin ako. Baba na ako at hanapin ang presinto para huminging hustisya. Huwag ninyo siyang hayang bumaba. To super, isara niyo ang pinto. Kidnapper siya. Itong batang ito, puro kalokohan ang sinasabi. Maniniwala ba kayo? Ito ang anak ko. Maniniwala ba kayo o dadalhin ko kayo sa presinto para kasuhan kayo? Bata, sigurado ka bang hindi ka nagbibiro? Super, huwag kayong maniwala sa kanya. Tingnan niyo, may tagpi-tagpi pa ang damit niya. Tapos tingnan niyo ang sanggol na hawak niya. May kwintas na ginto at pulseras pa. Iba talaga ito, sobrang kakaiba.
Ito ay binili ang biyenan ko para sa apo niya. Bawal ba na mahalin ng lola ang panganay na apo? Pero ang lakas ng ingay natin ngayon. Tapos natutulog pa rin ang bata. Paano niyo iyan ipapaliwanag? Hala, habulin natin ang kidnap. Huwag ninyong hayaang makatakas siya. Bilisan. Aba, sus Mariosep. Ano tong mga to? Ang mga sasakyang ito ay para lang sa mga kilalang tao. Sa buong buhay ko, ni bisikleta ay halos hindi ako nakakita. Pero ngayon, 2 kutse na ang nakita ko. Nananaginip ba ako? Sino kaya ang importanteng tao na ito? Bakit napad dito sa baryo natin? Magandang araw sa inyong lahat. Ang baryo bang ito ay may isang taong apelyidong Zhao noong nakaraang araw. Nailigtas niya ang apo ko sa bus. Nagtanong na ako sa himpilan ng huli. At dito raw sa baryong ito siya nakatira. Kaya nga ngayon, special akong pumunta para personal na magpasalamat sa kanya. Ito ang munting handog ng aming maestro bilang pasasalamat sa tagapagligtas. 10 kahon ng mamahaling gamot pampalakas. At 200,000 piso na cash. 200,000 sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganong kalaking pera. Huwag na ninyong banggitin. Ang kita ng pamilya namin sa isang taon, hindi nga umaabot ng 1,000 eh. Tagapagligtas. Ang batang ito mukha namang napakatalino. Pero sabi ni Mr. Zhao na siya raw ang nagligtas sa apo ko. Medyo pinalalaki yata niya ang bagay-bagay. Mukhang ilang taon lang ang tanda niya sa apo ko. Sa totoo lang, ang lahat ng parangal na ito ay para sa anak ko. Siya ang unang nakakita na may kakaiba sa kidnapper at sa apo ninyo. At nagkunwari pang sumakit ang tiyan niya. Kaya nahadlangan niya makababa ang kidnapper. Kung hindi, kapag nakababa na ang kidnapper at may sumundo, mahirap na siyang hanapin. Mali pala ang tingin ko sa iyo, anak. Sinabi sa akin ng hepeng ang pulis, buti na lang daw at may mabuting tao siyang nakasama. Kung hindi, pagbaba niya ng sasakyan, mawawala na ang bakas ng kidnapper. Talagang pinagpala tayo ang Diyos. Buti na lang nakilala namin ang mabubuting pamilyang katulad ninyo. Ibig sabihin mabuting tao rin si Lolo kaya ka pinagpalang Diyos. Talagang napakatalino mong bata. Sabihin mo kay Lolo, ilang taon ka na? Lolo, ako si Fubao, 5 taong gulang na ako. Bao. Ang tawag mong iyan kay Lolo, natutunaw ang puso ko. Sabihin mo kay Lolo, gusto mo bang maging apo na lang ako ni Lolo? Gusto ko rin naman si Lolo, pero apo na kasi ako ni Lola. Kung magiging apo ako ni Lolo, malulungkot si Lola. Ang batang ito, sobra ko talagang nagustuhan. Kung kay totoo ang 200,000 nakita ko mismo. Bakit mo pa binanggit yan? Ang sakit naman sa dibdib. Kung kay may naisip akong paraan. Mababawi natin ang 200,000 iyon. Anong paraan? Nakalimutan mo na ba? Ang batang nagligtas na iyon, ako ang nagsilang. Tama nga. Bakit hindi ko iyon naisip? Tara, kunin natin ang bata. Zhao Gongping, Zhang Xiulian, kung may lakas kayong mga gawang bata, dapat may lakas din kayong magbukas ng pinto. Isoli ninyo ang anak ko sa akin. Ay soli ninyo ang bata. Pandi anong nangyayari? Kinuha ni Zhao Gongping si Tianchi. Hindi nila kinuha si Tianchi. Si Fubao ang kinuha nila. Oo nga. Fubao, hindi ba anak siyang pamilya nila? Anong kinalaman ninyo diyan? Buksan niyo ang pinto. Buksan niyo. Ay soli ninyo ang anak ko. Anong ginagawa mo, inay? Mga walang hiya kayo. Si Fubao ay anak ni Julian. Anong ginagawa ninyong kaguluhan dito? Alam kong pinapaboran mo si Kuya. Pero hindi mo rin pwedeng baliktarin ang katotohanan. Si Fubao ay pinagbubuntis ang 9 na buwan ni Pandi at isinilang sa kanyang sinapupunan. Tunay niyang anak iyon. Sobra na kayo. Zhao Gongping, Zhang Xiulian. Isulin ninyo ang tunay kong anak na babae. Anong ibig mong sabihin? Kayong dalawa ang nagsilang sa bata pero hindi naman kayo nagpalaki.
Ngayon, gusto ninyo lang siyang kunin ng walang dahilan. Wala bang ganong paraan sa mundong ito? Dati, dahil sa hirap ng buhay namin, hiniling namin sa inyo na alagaan siya. Ngayon na medyo nakakaahon na kami sa hirap, gusto ko nang kunin ang sarili kong anak. Bawal ba yon? Sabi ninyo, wala kayong pera para buhayin si Fubao. Paano naging kaya ninyong buhayin si Tianzi? Alam namin na gumastos kayo ng pera sa pag-aruga kay Fubao sa mga nagdaang taon. Babayaran namin kayong ipinaghirapan ninyo. Bibigyan namin kayong 100 piso tapos hayaan ninyong iuwi na namin si Fubao. Magkakawawa kayo. Bakit may mga taong walang hiya na katulad ninyo sa mundong ito? Gusto ba ninyong pwersahin ninyo akong ilantad dito sa harap ng lahat ang mga kahiya-hiyang ginawa ninyo noon? Inay, sabihin mo, tuwagin mo si Fubao at sabihin mo sa harap niya. Hindi ako maniniwala na hindi niya kakalimutan ang kanyang tunay na ina. Kung malaman ni Fubao na ang kanyang tunay na mga magulang, ayaw siyang kunin noon. Tiyak na masasaktan si Fubao. Hindi pa ako nakakita ng mga taong ganito walang hiya. Hindi naman kayo maglakas loob, di ba? Kung hindi, isolin niyo sa akin ang bat. Magie, kababayan. Tingnan, ninyo. Sa mundong ito, may mga taong nagagawang bata ng lantaran. Kung hindi ninyo ibabalik sa akin si Fubao, dito na ako upo at hindi na alis. Sa totoo lang, gusto ninyo lang kunin ang perang nakuha ni Fubao dahil sa pagliligtas niya, di ba? Hindi naman. Si Fubao ang aming tunay na anak. Ano, pera-pera? Si Fubao ang tagapagligtas ng mayamang negosyante. Kapag nasabi na si Fubao, hindi ba kahit gaano karaming pera ang hingin makukuha natin? Mga walang hiya, ngayon papatayin ko kayo. Mahal kong apo, Lola, Fuba. Lola inay, gusto ni Fubao na umuwi kasama ang kanyang tunay na ina. Fubao, bakit ka lumabas? Ang mga bagay na ito, hindi dapat pinakikinggan ng mga bata. Huwag kang mag-alala. Nandito si Lola. Walang sinumang makakapag-alis sa iyo sa akin. Lola inay, magtiwala kayo sa akin. Kung hindi naman talaga importante ang pera, iwan na lang natin ang 200,000 kina itay at inay. At uwi na ako kasama ninyo. Yung 200,000, pwedeng bumili ng ilang bahay sa lungsod. Paano iyan? Kapag napalapit natin sa atin ang batang ito, sa hinaharap, hindi lang 200,000 ang makukuha natin, baka nga mapalabas pa natin sila. Para ibalik ang perang iyon. Saj, tigilan mo na. Aba, syempre, mas importante si Fubao kaysa pera. Fubao, anak, sundin mo si inay, umuwi ka na sa amin, ha? Sasama ako sa inyo, pero mamahalin niyo ba ako? Fubao, siyempre naman. Ikaw ang tunay naming anak na babae. Paano bang hindi ka mamahalin ni Ite? Mamahalin niyo ba ako gaya ng mga tunay kong magulang ngayon? Aba, higit pa nga. Sabahe, ikaw ang masusunod sa lahat. Ano man ang gusto mo, bibilhin ko para sa iyo, Fubao. Sasama na ako sa inyo. Shiulian, huwag kang mag-alala. Ang ating Fubao ay isang matalinong bata. May dahilan siya kung bakit niya ginawa iyan. Fubao, kung saktan ka nila, sabihin mo lang kay Itay. Susunduin kita. Huwag kang mag-alala. Ang taong may kapalaran, hindi nagtatagal sa bahay na walang kapalaran. Pupunta lang si Fubao para maglaro ng ilang araw, babalik din siya. Huwag kang mag-alala, hindi namin kayo bibigyan ng pagkakataon na sumundo sa kanya. Tara na. Fubao, Huwag kang mag-alala. Kung gagawan nila ng masama si Fubao, susunduin ko agad si Fubao. miss na miss ko na talaga si Fubao. Natatakot ako. Nasaktan siya ni Sun Pandi kahit gano siya katalino. 5 taong gulang pa lang siya. Ganito na lang, Kuya, maglagay kayong tao para bantayan sila. Julian, huwag kayong mag-alala. Kung gagawan nilang kahit katiting na masama si Fubao, gagawin natin si Fubao kahit pa kailangan ng mga gaw. Ako, rin. 3 beses akong pupunta sa bahay nila araw-araw. Tingnan natin kung magagawa nila akong saktan si Fubao. Sa harap mismo ng mga mata ko. Tingnan niyo kung sino ang dumating.
Inay. Bakit ninyo siya dinala rito? Ayoko sa kanya. Ito ang bahay namin. Sabi ni inay ako ang pinakamamahal niyang anak. Kaya dito ako titira. Ayoko, hindi ba sabi ninyo ako lang ang mamahalan ninyo? Palalayasin ko siya. Kung ayaw sa akin ni Kuya, uwi na ako sa tunay kong mga magulang. Fubao. Tianchi, ito ang kapatid mong babae. Simula ngayon, isa na tayong pamilya. Dapat mabait ka sa kapatid mo. Narinig mo ba, Sig, mabuti kang bata? Tianchi, ikaw lang at ikaw ang mamahalan namin magpakailanman. Bawat perang makukuha natin mula sa kanya, lahat iyon ay para sa ating Tianchi. Sa ngayon, maging mabait ka lang at magtiis. Itay inay dito ako matutulog. Ito ang kwarto ko. Gusto ko talaga ang kwartong ito. Ito ang kwartong kuya mo. Iba na lang ang ipakita sa iyo ni inay, ha? Gusto ko lang talaga ang kwartong ito. Si Kuya lang ang mahal ninyo, hindi ako. Dito talaga ako. Tianchi, Gongkai, parang hindi naman tayo nag-uwi ng anak. Parang nag-uwi tayong isang diyosa na dapat sambahin. sino bang mag-akala na ganun siya kaayaw kay Tianchi? Kailangan pa natin siyang pagkakitaan. Magtiis na lang tayo. Kapag may kasunduang ito, si Fubao ay wala nang anumang kinalaman sa inyo. Kung muli ninyong gagahasikin ang buhay namin, pagsisisihan ninyo sa akin. Huwag na nga nating banggitin yung pabigat na yan, pati kayo. Pwede ko ring hindi kilalanin. Sai. Simula ngayon, putulin na natin ang ating relasyon. Fubao. Uwi na tayo sa bahay. Uwi na tayo. Ipaalam sa lahat. Ngayon may malaking pera na tayo. Baka naman maginhawa na ang buhay natin ngayon. Siyempre naman, dahil sa perang ito hindi na tayo kailangang magpakumbaba sa iba para magtrabaho. Saan natin itibo ang pera? Ay naku. Ay kong libro. Tianchi. Tianchi, halika rito. Huwag kang maglalarong apoy, baka mahihi ka sa kama. Bitawan na... Tianchi, tulungan mo sina tatay at nanay na bantayan ang bahay na ito. Dito natin itinatago ang pinakamahal nating kayaman. O nga, Tianchi, hindi ba gusto mong laruan nung isang araw? Tama ba? Pupunta kami ngayon ang tatay mo sa bayan para bilhan kang laruan. Okay ba yon? Masaya ka ba? Halika ngumiti ka nga para kay tatay. Bantayan mong mabuti ang bahay, ha? Masama kayong mga magulang. Mas mahalaga si Fubao kaysa sa akin. Mas mahalaga rin ang kayamanan kaysa sa akin. Susunugin ko ang kayamanan para malaman niyo kung paano ako pahalagahan. Sunog. Sunog. Tulong. May sunog. Ilas, may sunog. Huwag na kayong pumasok, puro usok sa loob. Nasunog na ang kama at mga aparador. Nasunog din ba ang kwarto ko? Wala na, naku. Paano wala na? Sino ang nagsunog ang bahay ko? Yung bata, naglarong apoy kaya nasunog. Ikaw na nga lang, bakit ba ako nagkandara pa pangampunin ka? Pabigat ka talaga. Sabihin niyo na mahal niyo lang ako. Niloko niyo ako, karapat dapat lang sa inyo yan.
Fubao, nakita mo? Yan ang perang hindi galing sa tama. Pag-arian, may kapalit na kapahamakan. Tatay, huwag kang mag-alala. Alam ni Fubao na ang pera ay dapat makuha sa tamang paraan. Ang dami mong alam, Fubao, pero yung pamiliyang pangatlo, mahirapan na ang buhay nila simula ngayon. Ano man ang mangyari sa kanila. Nandito na sa atin si Fubao. Tiyak nagaganda pa ang buhay natin. Sigurado na yan. Fubao, siya talagang swerte natin sa buhay. Tara, uwi na tayo.